Hayaan mo siyang makapuntos sa ngayon. Naghihintay lang ako ng tamang panahon. Abangan ng babaeng yan ang pasabog ko. Kuya Rodney. Chito. Ardo. Nandiyan ba si Flora? Wala. Bakit naman siya pupunta dito? Nakalabas ka na pala. Kailan ba? Kanina lang. Sige. Salamat, ha. Nandiyan na si Cardo. Umuwi ka na. Nakalabas na yung gagong yun. Paano na tayo? Anong tayo? Flora, trabaho lang to. Walang personalan. Sige na, sumibat ka na. Sibat na. What? Pupuntahan mo yung tumawag sa telepono? Ano pa silbi ng pag-aanunsyo natin sa TV kung di ko pupuntahan yung mga taong tumawag sa atin? But you don't have to go. Paano kung pineperahan ka lang ng tao? You can send someone else. I can go, Victor. Magsasama na lang ako ng pulis. Sasamahan kita, hindi ako matatahimik dito. Sasamahan ko kayo. Huwag ka nang sumama, Victor. Just keep in touch with Cici. Sasamahan ko sila, Dolores. Let's go. Teka, sasama rin ako. Victor, you might be forgetting. I'm your girlfriend. Kuya Rodney, may tama ka ng baril. Pumunta tayo sa ospital. Wag na, Elisa. Ang mahalaga, makakabalik ka na sa bahay niyo. Masaya ako kasi kahit pa paano nailigtas kita. Yun din yung bilin sa akin ni Ruel. Elisa, humihingi ako ng tawad sa nagawa ko sa'yo. Sorry. Sorry dahil maling paraan yung sinagawa ko para magkapera. Elisa, pakihingi na rin ako ng tawad sa mga magulang mo, lalong-lalo na kay Dolores. Pakisabi kahit sa huling oras ng buhay ko, humihingi ako ng tawad sa kanila. Kuya Rodney, mabubuhay ka! Kuya Rodney! Huwag mo kami iwan ni Ruel! Kailangan ka ni Noel! Kuya Rodney! Lisa, nandito na lang ako. Sana kahit wala na ako, dalawin mo pa rin si Ruel, Pakisabi sa kanya, mahal na mahal ko siya. Kung yung buhay ko yung kapalit para sa kaligtasan niya, para mas gumaling siya, tatanggapin ko yun. Tatanggapin ko yun na malawag sa puso ko. Elisa, sorry. Tulong!
Dolores! Napanood ko si Elisa sa TV, kaya ako napasugod dito. May impormasyon na ba kayo nakuha? Pupuntahan nga namin yung taong tumawag na may nalalaman daw siya kay Elisa. Sasama na ako. Hindi niyo naman kakilala yun eh. Baka kung ano pang mangyari sa inyong masama. Tama, para may kasama si Dolores. Mia, take care of Victor. Alam kong puyat na to. Tara na. Pasok. Roman, salamat ah. Na lagi ka nandito para tulungan kami. Walang anuman. Hindi naman kayo naiba sa akin. Masaya akong tulungan kayo. Ako na magdadrive. Sige. Namiss kita, grabe, promise. Ano naman? Saan ka ba galing? Hinahanap kita eh. Hindi kita makita. Inikot ko na yung buong barangay. Diyan lang. Sinabi nga nila sa akin na nakauwi ka na daw. Kaya tingnan mo, pinilang kita ng paborito mo. Yung bopis galing sa karinderya ni Kikay. O kumain ka na. Teka, kain kita. Bopis ba to? Para sisig eh. Bopis yan. Yan yung paborito mo. Nangyari kayo? Bakit parang biglang sinabihan? Yan, namiss ko ang asawa ko talaga. Grabe. Ano, bakit hindi mo ako dinalaw? Ay, dead man na yun. Alam mo namang hindi ako makalis dahil doon sa parlor ko. Di ba? Hindi ko maiiwan yun. O, sige na, kumain ka lang ng kumain. Yan ang narinig ko sinasabi nila, medyo serang pala ka. Delikada. Pasensya na kayo, yun lang ang alam ko. Ang sabi ng pamangking ko, dinala niya dito si Elisa at ihahatid niya sa mga magulang niya. Pero ano nangyari? Bakit hindi sila tumupad sa usapan? Inantay namin sila. Aboy, hindi ko rin alam eh. Wala ho ba nabanggit kung bakit nasa kanya si Elisa? Ang sabi niya, ang mga magulang ni Elisa daw ang tumulong sa amin sa pagpapagamot ng kapatid niya. Pinautang niya daw kami ng pera. Hindi ho totoo yan. Hindi kaya isa sa mga kidnapper ang pamangkin niyo? Abay, hindi ho yan magagawa ng pamangking ko. Napakabait na bata yon. At saka, mukha namang magaan ang loob ni Elisa sa kanya. Jesus, kayo ho pala ang mali ang akala. Hindi niyo ho pala kilala yung pamangkin niyo. Dapat ho sa mga ganong tao, pinapatay at binibitay. Saan kaya namin makikita si Elisa? Alam niyo ba kung saan namin siya makikita? Mahanap ni namin siya, Dolores. Ang mahalaga, alam nating buhay si Elisa. Hello? Opo. Ito po ang tiyahin niya. Ano? Ha? Ha? Nakita raw, namangkay na ang pamangking ko. Patay na raw siya. Ito po ang news update. Isang bangkay ng hindi pa nakikilangang lalaki ang natagpuan kasama ang batang si Elisa Makabuhay. Si Elisa ang batang napapabalita sa mga pahayagan at telebisyon na nawawala. Sa ngayon, hindi pa makapagbigay ng statement ang mga pulis. Masusing investigasyon ang gagawin nila bago magbigay ng pahayag. Pinag-aaralan ng anggulo na ang lalaki na tagpuan ay maaaring ang kidnapper ng bata. Ito po ang news update. Tapos, di ba? Ba't ang lakas mo makatawa dyan? Eh, pare, wala na akong problema. Todas na yung tumangay kay Elisa. O, sino pa magsasabit sa akin, di ba?
Sir, nalaman po namin na nandito si Elisa Makabuhay. Totoo po ba yun? Ito po yung picture niya. Nakita niyo po ba siya? Bakit niyo siya hinahanap? Kano-ano kayo ng bata? Ako po yung nanay ni Elisa. Pwede po ba namin siya makita? Hindi namin siya basta-basta pwedeng ibigay sa inyo. Maliban lang na mapatunayan yung kayong tunay na magulang niya. Sir, pulis din po ako. Ako si PO1 Roman Guevara ng Manila Police Station 10. Ang mga taong to kakilala ko po, sila po ang magulang. Gusto lang nila makita sa mabilis na panahon. Sir, nasaan ba siya? Nasaktan ba siya? Hindi ko siya nasaktan. Naabutan namin ng bata na yakap-yakap yung bangkay ng lalaki at umiiyak. Halos ayaw nang bitawan eh. Kaya binigyan muna siya ng first aid ng mga medics. Nasaan? Pwede naman namin makita? Andito po siya. Teka lang yan, let's go. Buksan niyo yung pinto. Magulang na mga bata. Elisa! Ah, talaga? Patay na raw? Eh, sino doon tumira? Di ko alam eh. Di naman sinabi sa balita. Tsaka tinatawagan ko si Rex, di naman sumasagot. Eh, baka patay na rin. Hanggat hindi mo nakikita yung bangkay, hindi mo pwedeng sabihin na patay na nga. Pero mas gugustuhin ko na ganun na nga para siguradong ligtas na ako. Kaya kung meron mang magsusumbong, sigurado ako, ikaw lang yun. Hindi ko gagawin yun, no? Lalo na kung may supply ako. Nagbabalik ang news update. Oras-oras may balitang ihahatid sa inyo. Nakuha na ang napapabalitang nawawala na eredera. Ayon sa mga pulis, nasa kalinga na ng magulang ang batang si Elisa Makabuhay. Malinaw na lumulutang nakinidnap ang bata at ito ngayon ang tinututukan ng mga otoridad. Inaalam ng mga pulis ang mga sospek sa kidnapping na ginawa sa bata. Yan po. Wala silang hahabulin, patay na. Babalik pa po kami matapos. Hindi tayo dapat makampante. Di ko pa nga alam kung ano nangyari kay Rex eh. Kaya ikaw dapat talasan mo yung pangamoy mo para malaman mo kung anong plano ni Elisa at ni Victor. Ang engot kasi nila, sabi ko kasi sa kanila, tumba na nila yung bata. Hindi ko tuloy sigurado kung nakita ni Elisa si Rex. Anak, ligtas ka na. Bata. Anak, nag-alala kami sa'yo ng tatay mo. Halos hindi kami makatulog kakaisip sa'yo. Ay! Ayaw ko po, hindi na po tayo magkikita. Hindi. Babantayan ka namin ng tatay mo, ha? Hindi mag-alala. Roman, ano sabi ng mga pulis? Nakausap ko na sila. Nakita naman nila na kayo ang magulang, kaya kumbinsido na sila. Makakauwi na raw kayo. Talaga? Pahinga ka na, ha? Dahan. Anak, magpahinga ka na, ha? Kailangan ka makabawi ng pahinga. Alam ko kung gaano kahirap yung mga pinagdaanan mo. Nay, dito muna po kayo. Huwag niyo po akong iwan dito. Tatakot po kasi ako eh. Sige na, Dolores. You can stay here as long as you want. Anak, dito na matutulog ang nanay mo para may katabi kang matulog. Talaga po, dito po matutulog ang nanay ko? Oo. Salamat po, tatay! Sige na. Sige na, magpahinga ka na. Okay. Tay, dito ka po sa tabi ko. Tay, sige na. Tay. Oh, sige. Yan, sige. Dito ng tatay, ha? Para
magdasal ka muna. Okay. Jesus, maraming salamat po. Nainiligtas niyo po ako sa mga kidnapper. Maraming salamat din po kasi po kakasama ko po si inay at titay ko. Sana po hindi na po kami magkakahiwalay. Amen. 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 Anak, iyak ka na. Good night, anak. Love you, Nay. Love you, Tay. I love you. Love you too, anak. Laura! 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 Asa yung tsakot Laura nyo? Umalis po. Saan nagpunta? Gabing-gabi na. Nagtulog-tulugan po kasi kami. Alam niyo naman po yun, mainit ang ulo sa amin. Oo, saan ka nagpunta? Akala ko tulog ka na. Sagutin mo yung tanong ko, saan ka nga nang galing? Nagsara ng parlor. Oh, okay na. Sagot ko rin yung tanong mo. Saan ba galing? Ate, naniniwala ka ba kay Chang Flora? Hindi kaya nagsisinungaling siya? Yamo, sa susunod, susundan natin siya kung saan siya magpunta. Pinapaimbestigahan ko na yung nangyaring pag-kidnap kay Elisa. Tutulong din daw sila Roman para mabilis ang pag-iimbestiga. In 1 week time daw, bibigyan na tayo ng lead. Ako naniniwala ako na yung lalaking namatay ay tauhan lang. Pero I'm sure merong mastermind na dapat mahuli. I agree with you, Izel. Pero sino kaya? Tito si Dolores na nga nagsabi na simula nang kilalanin ni Victor si Elisa na anak niya, doon lang naman nakidnap yung bata. Dati naman wala naman nagkaka-interest sa kanya. Kailan lang ba yumaman niya nung naging gwiso na? Pero uulitin ko, wala akong sinisisi sa pagkawala ng anak ko. Teka, are you saying na nasa circle lang natin yung dumukot sa anak ko? Oo, tayo-tayo lang naman ang nakakaalam na mayaman si Elisa ngayon at yung mga malalapit sa atin. So therefore, lahat tayo suspect. Lahat tayo dapat imbestigahan. At isa ka na ron, Dolores. Kasama ka sa mga suspect sa pagkawala ng anak. Pati ako? Ba't pati ako? Lahat naman tayo, Dolores. Pati ako. Kailangan ako imbestigahan. But it's no problem for me. Okay lang sa akin. Kasi kung wala ka naman kasing tinatago, wala ka naman dapat katakutan. Ma, sandali. Parang naman, alaking kalokohan naman yata nito. I don't think it is, Victor. Dahil kung confident si Dolores na wala siyang kinalaman, hindi niya kailangan mag-panic. Right, Dolores? Hindi, okay lang. Okay lang, Victor. Tiwala naman kasi akong wala akong kinalaman. Saka, bakit ka naman kikidnapin yung anak ko, diba? Well and good. Tuloy ang investigasyon.
Di ka pa natutulog? Hindi kasi ako makatulog. Natatakot ako na baka may kumuha uli sa anak ko. Dolores, wala kang dapat ipag-alala. Ligtas dito si Elisa. Victor, salamat ah. Salamat sa pagpapatuloy sa akin dito. Saka sa hindi pagtanggal ng karapatan bilang ina ni Elisa. At sa pagtatanggol sa akin sa pamilya mo. Hindi naman sa ayaw ko magpa-imbestiga. Pero kung yun yung makakatulong para sa kaso, hindi ko naman matatanggihan yun. Nga lang, sumama lang kasi yung loob ko. Kasi parang sama ng tingin nila sa akin. Dolores, naiintindihan ko naman yung point nila eh. Sana, huwag sumama ang loob mo. Lahat naman pinapaimbestigahan eh. Sila Sisi, Odette at Giselle. Lahat ng malapit namin kaibigan. Kaya sana, naiintindihan mo. Saka, hindi naman ako papayag na bulihin ka nila. Dahil ako na mga kalaban nila. Salamat. Anak, nananaginip ka. Lisa? Lisa? Lisa, anak? Rodney, sino si Rodney? Bakit pakiramdam ko, Victor, na alalang-alala ka kay Dolores? Dahil ina pa rin siya ng anak ko. Baka kaya ka nag-aalala dahil may nararamdaman ka ba para sa kanya? Nandito na sa morgue yung bangkay ng lalaking na-recover na kasama ni Elisa. Pamilyar siya sa akin, Raman. All this time, kilala mo ang kumitom sa anak natin? Ano? Sumagot ka! Napaghiwalay ko sila noon, mapapaghiwalay ko sila ulit ngayon. Pamilyar sa akin bag na yun. Bakit may pera? Kaninong cabinet ito? Kay Dolores. Magandang hapon po. Nandiyan po ba si Elisa? Umalis po sila kasama si Sir Victor. Aalis na po sila papuntang Amerika. Doon na sila titira.